Good morning! Morning, Pastor. Okay, salamat sa Diyos sapagkat mag-aaral na po ulit tayo ng kanyang salita. Ipagpapatuloy na po natin ang ating pag-aaral sa Book of Revelation. Po, kaya gusto na natin ang ating po mga Bibles sa Revelation chapter 12, verses 10 to 12. Inilig ko po ang bawat isa na tayo magspindig at awitin. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Okay? Revelation 12, verses 10 to 12. Ready? Begin. Then I heard a loud voice in heaven say, Now we have the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe the earth and the sea, because the devil has come down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Pagpalain po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, bagang ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kinikilala namin ang limitasyon ng aming pong pangunawa. Panginoon, kinikilala namin na hindi namin kayang unawain ang mga bagay na inihayag mo kay Apostol Juan 2,000 years ago. Ngayong umaga, Panginoon, dalayan po nga po na ang banal na Espiritu ang kumilos sa amin, mag-usap sa amin, ang magturo, Panginoon, sa amin, ang magbigay ng makalangit na pangunawa upang ang amin pong pag-aaralan ngayon ay makita namin ang kahalagaan sa buhay namin. At kung ano man ang leksyon at hamon ng salita mo, ay ito po ay maintindihan namin, marinig namin, at tunay po na kami ay tumugon ng naus sa amin po mga puso na umaasa, Panginoon, sa iyo lamang biyaya. Samahan mo rin, Panginoon, ang inyong likod sa kanyang pagbabahagi. Ikaw, Panginoon, ang magsalita through him. Dalayan po, Panginoon, na samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, punta po kayong lahat. Ayon po sa isang website, ang pangalan ng website ay danat.com. danat.com. Ang pinaka sa ano daw po sa west, sa mga lugar na nag-i-snow, ang pinaka ang buwan daw na pinakamarami nagpapakasal ay October. Okay? October. Okay, ngayong October. Kaya nga this coming Saturday, meron po ako ikakasal. Pero hindi naman nag-i-snow dito sa akin sa Pilipinas. Pero ayon nga po sa kanilang research, nag-interview sila ng 17,000 na couples at they prefer to be married from September to November. At ang pinakamarami nga ay October. Dito daw sa Pilipinas naman, ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang pinaka madalas daw na nagpapakasal ay buwan ng February. Nagulat ako sa sa stat na to. February ba? Ang alam ko June o kaya December. No? Pero, based sa kanilang stat last year at sa mga previous years, madalas daw ay February. Siguro mga secret marriage yung pagka-February. No? Tapos, ang number 2 ay December at ang number 3 ay June. Okay? So, speaking of mga weddings, marriages, alam niyo po, ang hindi ko malilimutan nung kami kinasal, ang hindi ko malilimutan na pangaral nung kinasal kami, at saka ito rin ang aking laging itinuturo pagka ako ay nagkakasal. Ano po? Ay yung partnership, no, na dapat para maging strong ang relationship, magtagal ang isang relationship, dapat ituring mo na ang iyong kapartner, he is a companion, no? Hindi siya competitor. Okay, no? Hindi mo siya kalaban, kundi kakampi mo siya, kasama mo siya. Okay? Kaya pagka nag-aaway kayo daw, no, ay sikapin mo na ayusin agad. No?
Lagi mong isipin na hindi kayo magkalaban, kundi kayo ay magkakampi. Pero sa mga may asawa dito, whether we like it or not, no, hindi talaga natin may iwasan ang pag-aaway, di ba? Ang sagutan, ang mga misunderstandings, no? Meron pa ako nakausap nung isang araw, pag nag-away daw sila mag-asawa, ang daming lumilipad. No? Ang daming dumadami. No, yung plato, dumadami. No? Mga maliliit lang. Diba? So, ito po ay natural. Thank you. Pero, nagtataka tayo, kahit na tayo ay mga Christians, di ba? Nagkaroon tayo ng Christian weddings, bakit may mga matitindi pa rin na pag-aaway? No? Sa mga relationships, kahit hindi sa mag-asawa, no? Sa family, di ba? Maging sa mga mag-best friends, mga magkakabarkada, hindi mawawala yung pag-aaway. No? Alam niyo ba kung bakit? Sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 12. Saan niya natin? Ready? Begin. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay? Ganito po, no? Ito po ang hindi ko malilimutan. Basta, nag-away daw kayo ng sino man ang karelasyon mo. No? Isipin mo na ini-influensyahan ka ng spiritual power. No? Meron talaga na laging nagbubulong, laging nag-i-influensya, laging nanunukso. No, na ganito ang gawin mo, ganito ang isipin mo, ganito ang sabihin mo. Di mo ba? At yun nga, sabi nga nung pastor na narinig ko, pagka magkaaway kayo, hindi talaga siya ang kaaway mo, kundi ang diablo, no? Ang spiritual forces na umi-influensya sa atin. Siguro, ang tanong natin ngayon pong umaga, kailan kaya matatapos yun? No? Kailan kaya natin ma-overcome yun? Yung panahon na talagang hindi na tayo mai-influensyahan ng mga spiritual forces, ng mga kampo ng diablo. No? Kasi as I've said, kung mayroong gustong gawin ang diablo sa atin po, ay wasakin ang ating po mga relationships. No? Ito ang dahilan bakit nga po tayo nag-aaway, nagkakasakitan. No? Pero, ang kakaiba lang sa ating po mga Kristiyano, ay pwede natin itong ayusin. Pwede natin itong itama. Di po ba? Pwede natin itong pag-usapan. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, no? Ang madalas, ang solusyon ay ayawan na, saulian na. Di po ba? Merong isang tatay, nung kinakasal, ang sabi niya doon sa babae yung kanyang anak, ang sabi niya doon sa asawang lalaki, na pangasawang lalaki, kung sakali na hindi na kayo magkasundo at ayaw mo na sa anak ko, isoli mo siya sa akin. Huwag mo siyang iiwan kung saan-saan. Diba? Isoli mo siya sa akin. Parang ang hirap na mag-i-imagine na umabot, no, sa ganong pagkakataon. Pero ngayong umaga, mga kapatid, kailan ba ito matatapos? Ma-overcome ba natin itong mga spiritual forces na ito na umi-influensya at sumisira sa kahit anumang samahan natin? Ngayon pong umaga, nais ko pong balikan na from September hanggang November, pag-uusapan po natin yung blessed hope, yung ating pong mapalad na pag-asa, no? Na inaasahan, na katulad ng lagi po sinasabi, kaya po tayo nag-aaral ng Bible, no? Kaya tayo pupunta dito kahit may bagyo, no? Kahit tayo nagsasakripisyo because of this blessed hope, no? Ang sabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 13, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness, worldly passions, to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So mga kapatid, ito po ang ating blessed hope, yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at Diyos. Di ba? Bakit iniintay natin ang kanyang pagbabalik? Sapagkat maraming ipinangako ang Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik, doon lang natin makikita, doon lang po natin
mararanasan. At ang isang tao na may pag-asa, kahit na maraming pagsubok yan, titiisin yan. No? Kahit na daming temptations, no? Iiwasan niya yan para maabot lang yung pag-asang yan. Makita lang yung pag-asang yan. O, parang isang bilang po. Diba? Pagka mga 3 months na lang, lalaya ka na. No? Ito naman yung napapanood ko lang sa TV, sa mga pelikula. Pagka yung isang bilanggo ay 3 months at lalaya na, ang daming mga kapwa bilanggo ang nanunukso, inaaway. No? Kaya ang lagi niya sinasabi, laya na ako. Kaya pagtitimpi na ako, pagpapasensya ako na to, hindi ako lalaban. Kasi lalaya. So ganun din tayo mga kapatid. Darating ang time, and I know it's any time. Alam nyo ba, sa pagbalik ng Panginoon, lalaya tayo sa impluensya at sa kapangyarihan ng kasamaan ng Diablo. So ngayon po umaga, ito po ang ating blessed hope. At nawa sa pag-aaral po natin, lalo po tayo na-excite, lalo tayo nagpapasalamat sapagkat pinili natin, mga kapatid, na tanggapin si Jesus bilang sarili ng pagligtas. Pinili natin na isuko ang ating buhay sa Kanya. Pinili natin na sundin siya sa Kanyang mga iniuutos sa atin. Pinili natin puntahan, gawin at daanan ang kalooban ng Panginoon. Kahit na ito'y mahirap, di po ba? Kahit na ang daming mga tukso, ang daming mga pagsubok sa buhay na ito, but we chose to obey the Lord. That is our blessed hope. Nung first Sunday, pinag-usapan natin the plagues from the trumpets, no? Yung mga salot na dulot ng 7 trompeta, no? Na 1/3 ng karamihan sa buong mundo ay nasira. And then last week, napag-usapan naman natin yung prophetic interlude, no? Simula po nung kinuha ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya. Nung nag-start ang Great Tribulation, yung 7 years, ay sunod-sunod ang mga trahedya, no? Na nakita po natin na nangyari. Sapagkat ang Great Tribulation po, yun ang panahon ng pagpaparusa, no? Matinding pagpaparusa sa mga tao na sumuway at patuloy na sumusuway sa atin pong Panginoon. At lahat ng mga tumanggap na nga sa Panginoon, no? Huwag kayo mag-alala, kung tumanggap kayo ngayon sa Panginoon, hindi nyo nadadanasan itong 7 years tribulation na ito. Pero lagi ko sinasabi, in case. Sana naman, walang maiwan sa atin. Pero kung sakaling may maiwan, by the way, dun sa Thief in the Night, yung pelikulang yun, alam niyo ba kung sinong naiwan doon? Pastor ang naiwan. Kaya talagang wala ng tao doon sa church. No? At saka yung bida, dalawa lang silang naiwan. So yung pastor talagang maghapon na siyang nakatingin doon sa Bible niya. No, na, ano ba itong pinangaral ko? Bakit naiwan ako? Di ba? So, kaya nung nagpastor ako, sabi ko, teka, kailangan sigurado ko talaga na tinanggap ko si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. Para pagdating ng Panginoon, ay hindi ako maiwan. So mga kapatid, nakita natin yung prophetic interlude. Ito yung pagkatapos ng sunod-sunod na mga salot, mga parusa na pinadala ng Panginoon sa pamamagitan ng 7 seals at saka ng 6 trumpets, nagkaroon ng pause. So nakita natin last week, ni-recommission si John, ipinaalala kay John ang purpose kung bakit pinapakita ng Panginoon itong mga prophecies na ito. No? Ang purpose niya ay ipangaral ito sa mga tao. Bigyan ng babala ang lahat ng mga tao. And then nakita rin natin yung 2 witnesses, na wala silang gagawin for 3.5 years ay mag-prophesy, mangangaral ng mabuting balita. At nakita natin yung kanilang na sila ay pinatay, no? Ngunit sila ay binuhay na mabuti. And then nakita po natin din yung mga pinapagawa ng Panginoon kay John. Diba? Na talagang kailangang sundin. Yun din po nawa paalala sa atin, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa tayo. No? Ang dahilan kung bakit
nakaligtas tayo dun sa mga muntik-muntik ng mamatay tayo dahil may mission pa tayo mga kapatid. And this is the mission, to tell the gospel. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan na natin, balik na ulit tayo doon sa mga pag-uusig ng paghihirap ng mga maiiwan dito sa tribulation. Tayo po ay, ang tribulation ay 7 years, natapos na yung 3.5, tayo po ay nasa kalagitnaan na ng the second half ng 3.5 years. Okay? O ng 7 years. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon pong umaga, the persecution against God's people. The persecution against God's people. Yes, meron pa pong matitira dito na mga sumasampalataya sa ating pong Panginoon. No? At kaya sabi ko sa inyo noon, ang paraan lang ng kaligtasan ng mga maiiwan dito ay tanggapin si Jesus bilang sarili tagapagligtas. No? Huwag silang sasamba, huwag silang magpapatatak ng 666. At ang pangatlo na dapat nilang gawin, payagan nila na sila ay patayin. Sapagkat yun lang ang paraan ng kaligtasan. Pero at least, may paraan pa rin. May kaligtasan pa rin. Kasi the moment na nagpatatak na tayo ng 666, the moment na tayo ay sumamba na dito po sa Antichrist, yun na, we will be forever doomed. Hindi na po tayo kailanman makakapunta sa langit. Tayo po ay mag-spend ng ating eternity sa impyerno. Okay? So, the persecution of God's people. Lahat ng sasampalataya dito ay ipe-persecute, uusigin, pahihirapan. Okay? At meron tayong tatlong katotohanan na makikita buhat po sa Revelation chapter 12 and chapter 13. Tatlong katotohanan na mangyayari during this time, during the persecution against God's people. Ang una, the villains of the persecution. Ang mga kontrabida, narinig yan, villain. Ang mga kontrabida o ang mga masasama, o ang mga magpaparusa. Ang gagawa, ang mga mananakit sa mga mananampalataya during this time. Okay? Tingnan natin the red dragon, ang pulang dragon. Ba yung red dragon na alam dito na sino? Alam niyo ba kung sino may flag na red dragon? Wales. Alam niyo ba yung Wales sa UK? Pag kinuha niyo yung flag nila, red dragon. Okay, the red dragon. Sino itong red dragon? Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verses 3 to 4 and verse 9. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Then another son appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its heads. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that it might devour her child the moment he was born. So grabe, tingnan nyo, yung una, itong red dragon, Anong description niya? Meron siyang 7 ulo, meron siyang 10 sungay, at 10 korona. Okay? Imagine niyo ang itsura. Okay? And then, its tail swept a third of the stars. So yung buntot nitong dragon na ito, pinawi niya yung 1/3 ng mga bituin. Okay? Mamaya malalaman natin sino yung mga stars na yan. Ano yung mga stars na yan? At sino ba itong red dragon na ito na may 7 heads, 10 horns, and 7 crowns. According sa mga Bible scholars, ang ibig sabihin daw po nung itong pong red dragon na ito at itong 7 heads and 10 horns, ito po ay symbolical, hindi ito po real. Ang ibig sabihin po nung sinabi na 7 heads, ang ibig sabihin sobrang talino ng dragon na to. Okay? Yung 7 ulo, yung 2 heads nga is better than 1. Lalo na yung 7 heads. Di ba? Ang ibig sabihin nito, sobrang runong ito, sobrang tuso. Hindi mo maiisahan ang red dragon na ito. At ang sabi doon, yung 7 horns, ito daw po ay nagsisignify ng strength. Sa Biblia po, pagka sinabing sungay, pagka yung horn of a bull, ang ibig sabihin po ay malakas.
malakas or pinapakita po nito ang lakas, no, ng isang hayop. Okay? Ito, 10 horns. No? Yung bull, yung dalawang sungay ng bull, malakas na yun, lalo na kung 10. Okay? Kumbaga physical ability nito. And then yung 7 crowns, it speaks of authority. Authority. So ito ay magiging makapangyarihan. Itong red dragon na ito ay magiging malakas. Matalino. Marunong. Okay? Sino ba itong red dragon na ito? Sabi sa verse 9, basahin niya po natin. Ready? Begin. The great dragon was hurled down, that the ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So sino yung red dragon? Siya po ay si Satan, ang diablo. Okay? So, ganun siya ka-powerful, no? Meron siyang 10 sungay, meron siyang 7 ulo, meron siyang 7 korona. Okay? So, ganun siya magiging ka-influensya sa mundo ito. Napaka-powerful. Next, yan, ito po yung nakita kong picture niya. Ito po ay based sa imagination ng nag-drawing niya. So, yung babae na yung nabuntis, mamaya ay sasabihin din natin kung sino yan. Okay? Ano ang kahulugan niya. Okay. So, sa Revelation chapter 9, verse 1. Okay. Kung inyo pong babalikan yung third of the stars. Okay. Sino ba yung mga stars na yan? Okay. Dito po sa Revelation chapter 9, verse 1. Last week ay napag-aralan natin. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. The fifth angel sounded his trumpet. And I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given to the shadow of the abyss. Last week, ating pinag-usapan that this star is no other than the devil. No? What? Dalawang description ng diablo. Bituin siya at saka dragon. Yes, ganyan po ang description. At saka, yan po ang description ng mga angels. Sapagkat ito pong si Satan, siya po ay formerly Lucifer. No? Siya ang pinakamagandang angel. Pero dahil siya ay yumabang, no, ibinagsak siya ng Panginoon. Okay? At ito nga yung nangyari. And I saw a star that has fallen from the sky to the earth. And then, ang sabi pa dito, sa Revelation chapter 1, verse 20, kung inyong maalala, the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and of the 7 golden lampstands is this. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. So, ang ibig pong sabihin, po, pagka nabanggit po sa Biblia, ang salitang stars, no? Atin pong tingnan yung context, no? Pagka ito yung ginamit as a parang human being, ang tinutukoy po niyan ay angels. So, nung sinabi dito, sa unang, sa verse 4, it still swept a third of the stars. Ang ibig sabihin, 1/3 of the angels ay kinuha ni Satan. Ang ibig pong sabihin, nung nag-rebelde si Lucifer, 1/3 of the angels in heaven ay sumama sa kanya. Kumampi sa kanya. At yun po ngayon ang mga demonyo na atin po, yun ang mga tumutokso sa atin ngayon. No? Yun yung mga sumisira ng mga relationships natin. Kumbaga, ito mga tauhan ng diablo, no? Na ops. Kumbaga, ang Panginoon may mga holy angels siya. Ang diablo, meron siyang mga unholy demons, no? Na sumisira kung ano man ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. So, ito po ang makikita natin na red dragon is no other than the devil. Okay? Satan. Siya po ay binagsak dito po sa lupa. Ang pangalawa ay the beast from the sea. No? Ang halimaw galing sa dagat. Ang sabi dyan, sa Revelation chapter 13, 1-3, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, and 10 crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. So makita po natin dito, pareho sila daw, devil, nung dragon. Merong 10 horns, 7 heads. Pero merong dagdag siya.
meron siyang blasphemous name. Okay? Isang masama na pangalan. No? Isang niyuyurakan ang karangalan ng Panginoon na pangalan. Sabi pa dito, the beast I saw resembled a leopard, but had a feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power, and his throne, and great authority. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. So merong lumabas na isang halimaw, no, na may 7 ulo, ano ba? Yan, 7 heads. Meron siyang 10 sungay, may 10 siyang corona, no? At meron siyang masama na pangalan. Okay? Kung atin pong susuriin ito, yung mga sinasabi ng mga Bible scholars, ito po ang Antichrist. No? Ito po yung the great Antichrist. Alam niyo po ba na maraming mga Antichrist na ngayon? Pero hindi ito yung one and only Antichrist na lalabas. Okay? Sabi dito, di ba naalala niyo yung first seal? No? Yung white horse, ang sabi diyan, I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. Tandaan po natin to, no? Sa simula ng tribulation, sa first 3.5 niya, ang itsura po ng Antichrist ay parang isang lalaking nakaputi na nakasakay sa puting kabayo, na kanya pong gagawin, no, ay ayusin ang lahat ng problema ng buong mundo. Magkakaroon po ng false peace. Okay? Kaya maraming mga tao maniniwala sa kanya. Marami siyang makukonquer. No? Maraming mga susunod sa kanya. Pero pagdating po ng pagkatapos ng 3.5, pagsimula ng second 3.5, lalabas na siya bilang beast. Kumbaga, tatanggalin na niya yung kanyang maskara. Magbi-beast mode na siya. No? Pagdating ng second half ng 3.5. At makikita po natin na ganito po ang kumbaga itsura niya, no? Sa imahinasyon natin based dito po sa nakasulat. No? Okay? May 7 ulo, 10 corona, 10 sungay. So again, pagka sinabing 10 ulo, ang ibig sabihin, napakatalino po nito, napakatuso po nito, at yung crown at saka yung horn niya, ito po ay nagpapakita ng kanyang authority, no? Kanyang command, no? Na parang kung hindi mo kilala ang Panginoon at hindi mo alam ang nakalagay dito sa Biblia, mapapasunod ka niya kasi magaling siya magsalita, no? Magaling siya na mangumbinsi. Dito pa naman sa atin sa Pilipinas, di ba? Pagka ang galing magsalita, iboboto natin. Pagka magaling mangako, di ba? Iboboto natin kahit joke lang yung pangako pala. No? Iboboto natin. Di ba? At mga kapatid, kung hindi natin nga alam ang Biblia, kung itong pinag-aaralan natin ngayon ay parang binabaliwala lang natin. No? Kumbaga papasok lang dito sa kanang tenga, tapos lalabas sa kaliwa. Makikita po natin na pagka lumabas itong Antichrist na ito, yun nga, sana huwag tayong maiwan. Pero just in case na maiwan, no, dapat seryosohin natin ito para hindi po tayo madaya ng Antichrist. Okay? Sa kanyang pananalita. So, ang pangatlo na makikita natin, yung mga masasama ng mga nilalang sa persecution, hindi lang the red dragon, the beast from the sea, but ang pangatlo, the beast from the earth. Okay? So magkakaiba ito, no? Dalawang beast ito, yung isa galing sa dagat, yung isa ay galing sa lupa. At sabi diyan sa Revelation 13:11 and 12, then I saw a second beast coming out of the earth. It had 2 horns like a lamb, but it spoke like a dragon. Okay? It exercised all the authority of the first beast on its behalf.
and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. So ito naman ang description ng pangalawang beast. Diba? Dalawa lang ang sungay niya, no, na parang tupa. Okay? At meron siya, pero kung siya magsalita siya, ay para din siyang dragon. No? Nakapangyarihan. With authority. No? Matusok, papandaya. Okay? According po sa mga Bible scholars, ito pong second beast na ito ay yung mga false teachers. Okay? Yung mga maling mga guro magtuturo. Imagine, meron ng dragon, meron ng antichrist, tapos meron pa mga alipores, mga false teachers. Kaya talagang sisiguraduhin din ng Diablo na lahat ng pandaraya, no, ay maibigay. Bago man lang siya, kasi sabi dito malapit na matapos ang oras ng Diablo. Kaya dito talagang ibibigay na niya yung kanyang buong pwersa para madaya ang lahat ng mga tao. Para madaya dahil tingin yung mga naiwan, makasama niya sa impyerno. Okay? So nagpadala siya ng unang halimaw and then dalawang halimaw, no? Dalawang beast para dayain lamang ang mga tao. Tapos ang sabi pa dito, it exercised all the authority of the first beast on its behalf and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. Napaka-importante po nung whose fatal wound had been healed. Sapagkat ang Antichrist daw po, siya ay darating katulad ng Panginoong Jesucristo. No? Na ang Panginoong Jesucristo, di ba, nag-resurrection. So ganito din daw po ang parang gagawin itong Antichrist. No? Na parang siya ay masasaktan. No? Pero siya ay gagaling ulit. Kaya mamamangha ang mga tao sa nangyari ito. Mamaya makikita po natin. So sabi pa dito sa verses 13 and 14, and it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Imagine, ano? Kaya merong nangaral dito, nagturo, na nag-perform ng ganito katinding tanda, causing fire to come down from heaven to the earth. Sinong maalala niyong propeta ang ganyan? Nung nag-pray siya, biglang may bumabang apoy. Si Elijah. No? At alam niyo, kilalang kilala ng mga Hudyo, si Elijah. Talagang heroes of faith nila yan. No? Talagang kamangha-mangha yung ginawa ni Elijah. At pag nakita nila yung isang taong katulad niya, ay talagang bibilib na sila. Sapagkat nung ginawa yun ni Elijah, nung nagpababa siya ng apoy dun sa kanyang alay, talagang yung mga tao na nagdududa sa Panginoon, talagang sumamba sila niya. Napatunayan nila na ang Panginoon ni Elijah ang tunay. Dito, dadayain sila. So, bibigyan ng kapangyarihan itong beast na ito na manloko din. Na parang meron din siyang ganong kapangyarihan. Okay? Again, maloloko tayo kung hindi natin alam ang katotohanan. Kuha niyo ako? Kahit na kakaunti ang difference, kung alam mo ang katotohanan, hindi ka maloloko. Di ba ba? Nasubukan niyo na ba na sumagot sa isang tanong na very tricky? Marami na akong mga exams noon na nagkamali, nag-iba lang ng ilang words o kaya ng isang word lang. Kung hindi mo memorize kung ano yung tama, ay magkakamali ka na. So, ganun din po tayo mga kapatid ngayong umaga. Ito po ang gusto ko na matutunan natin. Pag-aralan po natin ang gusto ng Biblia. Huwag natin pong baliwalain ang pagbabasa, ang pag-aaral natin, ang pakikinig natin. Sapagkat ito po ay malaki ang maitutulong sa hinaharap kung ano man ang mangyayari. Di po ba? So, dito po ay dadayain ng matindi ang mga tao. Ito, second beast na ito. Sabi niya, because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword
and yet live. So dahil sa ang daming humahanga dito sa beast na ito, nagpagawa siya ng isang station. Yung stage 2 ng first beast ng Antichrist. At ang sabi diyan, talagang hihikayatin niya na sambahin ito. Beast. Itong statue ito. Itong first beast. Itong Antichrist. Hihikayatin itong mga false teachers. Okay? So, yun po ang makikita natin dito po sa una. No? Ito yung picture ng second beast. Okay? Based sa description na nakalagay dito. So nakita natin po yung tatlo, no, na villains, no, the red dragon, the dragon from the sea, and the dragon from the earth. Okay? Ang sabi po ng ibang mga Bible scholars, ito ang unholy trinity. Ang dragon, ang diablo, no, ang beast, ang first beast ay Antichrist, at ang second beast ay ang false teachers. No? Ang dragon ang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa dalawa. Yung Antichrist, he will come like Christ. No? By the way, ang ibig sabihin po ng Antichrist, the word na anti ay instead of Christ. Okay? Kumbaga, ako na lang sampalatayanan mo, ako na lang sundin mo. No? Hindi na ang Panginoong Jesucristo. No? Ako na lang. Alternative ako. Nakaya po ako? So, yun po ang makikita natin. No? Dito po sa chapter 12 and chapter 13, makikita po natin ito yung mga persecutors, no, ng mga mananampalataya. Ang pangalawa, the visuals of the persecution. Anong mangyayari? No? Ano yung makikita natin? No? Paano ipe-persecute ng dragon, ng mga beast na ito, ang mga mananampalataya at lahat ng mga tao na may iwan dito? Una, the war against the dragon. Okay? So, kung titingnan natin ang Revelation chapter 12, verse 1 to 6, sabi dyan, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon and under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its head. Okay, gusto ko pong tingnan po na sino itong woman dito. Sino itong babae dito na tinutukoy, na buntis. No? Okay, sa Isaiah chapter 54 verses 5 and 6. Basahin niya po natin. Ready? Begin. For your maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. The Lord will call you back as if you were a wife, disappointed and stressed in spirit, a wife who married young, only to be rejected, says your God. So dito, may tinutukoy ang Panginoon, no? Your maker is your husband. Sino yun? Sino yung kausap niya dito? Sino yung wife dito? Okay? Sabi niya, the Lord will call you back as if you were a wife. Sino yan? Sabi dito, Jeremiah chapter 3 verse 20. Sabi niya po natin, ready? Begin. But like a woman unfaithful to her husband, so you, Israel, have been unfaithful to me. Declares the Lord. So who is the wife? Israel. No? So, kung titingnan po natin, pag-aaralan natin sa Biblia, ang Israel ay laging itinuturing na asawa ng Panginoon. No? Yun ang paglalarawan sa kanya. Sapagkat, inalagaan ng Panginoon ang Israel, no? Pinili niya. No? Pero itong Israelites, sa ibang Diyos pa rin naglilingkod. No? Sa ibang Diyos pa rin sumasamba. No? Hindi pa rin tapat. Kaya ganito ang accusation ng Panginoon sa mga Israelites. No? Like a woman unfaithful to her husband, so you, Israel, have been unfaithful to me. So balik po tayo dito sa verse na ito, a woman. So this woman here is Israel. Okay?
And then she was pregnant. Sino yung pinagbubuntis niya? Okay. So punta po tayo dito sa verse 4. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that it might devour her child the moment it was born. Okay? And then, pagdating sa verse 5, she gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter, and her child was snatched up to God and to His throne. Then verse 6, the woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1,260 days. So dito, yung ipapanganak, anong sabi dyan? She gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter. Sino yan? He is Jesus. Okay? So, kung inyo makikita, yung dragon, nag-aabang siya sa panganak ni Mama Mary. At ito ang plano dapat ni Satan. Alam niyo kung bakit? Para hindi matuloy yung plano ng Diyos. Kasi pag natuloy ang plano ng Diyos, na magkakaroon ng tagapagligtas. Kumbaga, yung buong creation ng Panginoon, hindi maisasama ni Satan sa impyerno. Merong makakaligtas. Ay ang gusto ng Satan, lahat ay mapahamak. Diba? Kaya nga niya na tinukso si Adan at si Eva. Para yung kanyang mga magiging anak ay mapasama rin sa kanya. Pero hindi yun ang plano ng Diyos at ang Panginoon ay mas makapangyarihan. Sabi dito, and her child was snatched up to God and to His throne. Nakita natin na talagang nakaligtas ang Panginoon. At alam po ninyo, noong una pang panahon, ang daming attempts ni Satan para maputol yung line, para hindi may panganak ang Panginoong Jesucristo. Nung pa lamang kay kay Cain at kay Abel, diba? Baga sinapian, nag-jablo itong si Cain para patayin itong si Abel. Pero nag-provide ng Panginoon ng another line. Pinanganak si Seth. At doon nanggaling ang line ng Panginoong Jesucristo. At kung naalala nyo tuwing Pasko, ito yung pinag-uusapan, yung 3 wise men, nung sinabi na kay King Herod na, nandito kami para sambahin ang hari ng mga Hudyo. Sabi ni Herod, meron pala? Meron palang hari bukod sa akin. Kaya sabi niya, sige, sabihin niyo kung saan, tapos bumalik kayo dito, sabihin sa amin kung nasaan yung hari niya, at sasamba din ako. Pero, ang purpose talaga ni Herod ay para patayin, itong bagong hari na singilan. Pero nakita natin na yung wise men ay sinabihan ng Panginoon na huwag na kayo bumalik kay Herod. Dumaan na lang kayo sa iba. At tumalaman niya ni Herod, ang ginawa niya, pinapatay niya yung 2 years old and below. At nakita natin yun, sabi niya, ito yung ginawa ng Panginoon. The woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1,260 days. Alam niyo ba kung ilang years ang Panginoon sa Egypt? Nagpunta siya sa Egypt, di ba? More than 3 years. Okay, sila to. Yung 1,260 days is 3.5 years. Okay? So makita po natin dito na hindi nanalo ang diablo sa kanyang plano na putulin, sirain ang anak ng Diyos. And in fact, nung hindi na nga niya natalo sa pagdating dito sa lupa, ang ginawa niya, tinukso naman niya. Pero hindi rin siya nanalo. Okay? Kaya mga kapatid, ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Yung Kristo na tinanggap natin, He is a victorious Savior. He is a victorious God. He is a victorious Christ. Yung nasa inyo, yung nasa puso po natin. And because Jesus is victorious, we can also be victorious. Basta susunod lang tayo sa Kanya. Di ba ba? So, ito po ang makikita natin sa verses 7 and 9, sa verse 8, but he was not, dito mo sa verse 7, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back.
So nagkaroon ng labanan sa sa alapaap. Okay? Si Michael, yan po ang kumbaga chief of staff ng Panginoon. No? Talagang siya yung leader ng may mga naiwan, yung 2/3 ng mga angels, siya ang leader. So sinugod niya itong dragon at saka yung kanyang mga angels. Okay? But he was not strong enough and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with them. So sila yung hinihagis, no? Sila yung tinapon dito po sa lupa. Okay? And then, ang sabi dito, anong ginagawa nila dito sa lupa? Who leads the whole world astray. No? Gaya na sabi ko po sa inyo, bakit tayo lagi nag-aaway? No? Bakit tayo lagi may misunderstandings? Bakit tayo mga Kristiyano may mga pa rin, samaan ng loob, may galing pa rin? Because of this. Because of Satan. Talagang pinipilit niya, tinutokso niya po tayo. Tatandaan niyo po ito, hindi na tayo mapuposes ng diablo sapagkat nasa atin na po ang Panginoong Jesus. Okay? But, Satan can disturb us. Pwede niya tayong guluhin. Pwede niya tayong lituhin. No? At pwede niya tayong tuksuhin. Diba? Pero, kailanman, hindi niya na tayo maangkin, hindi niya na tayo mapapapunta ulit sa impyerno. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Okay? So, makita po natin na natalo na naman itong diablo. Nihagis sila ni Michael dito sa lupa. And then, ito po yung picture na imagination na based po dito sa description dito sa Biblia. So, nagkaroon ng labanan sa alapaap, si Michael at saka dragon. Okay, and then sa Revelation chapter 12, verses 13 to 17, when the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. The woman was given the 2 wings of great eagle so that she might fly to the place prepared for her in the wilderness, where she would be taken care of for a time, times and half a time, out of the serpent's reach. Okay? So dito po, binigyan ng wings, ng pakpak, ito pong woman para makatakas na, no? Para maprotektahan ng Panginoon sa wilderness. Ito po bansang Israel. Okay? Ang ibig sabihin po, the Lord will always protect Israel. Kahit na sino po ang gusto na sumira, umasak, mag-annihilate sa Israel, they are protected. Diba? At kahit wala na pong kumampi sa kanila, ngayon, ang number 1 ally nila ay US. No? At daratingan tayo, makikita po natin na talagang pagtutulong-tulungan ng Israel. But they will come out victorious. Marami na pong beses din na gustong burahin talaga sa kasaysayan ng Israel. Ang number 1 siguro na kilala natin ay si Adolf Hitler. No? Kasi ganito ang thinking ni Adolf Hitler. Kaya nagpapatay siya ng almost 6 million Jews sapagkat ang sabi nila, hindi mga Hudyo ang chosen nation, mga Germans. No? Kaya para mawala itong mga kinikilalang chosen nation at ang maitaas ay mga Germans, kailangan ko patayin na ng mga Hudyo. Pero as I said dito po, sa kahit anumang attempt, nawasakin ang mga Hudyo, ang mga Israelites, the Lord will give them wings o protektahan talaga sila ng Panginoon. Okay? So ito po ang makikita natin sa mga talatang ito. And then sa verses 15 to 17, then from his mouth the serpent spewed water like a river to overtake the woman and sweep her away with the torrent. But the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river of the dragon had spewed out of his mouth. According po sa mga Bible scholars, yung spewed water, ito daw po ay
like a river. It is a river of lies. No? Yun yung ibinuga nitong dragon na ito. No? Nitong serpent or dragon. Okay? Para convincein itong mga Hudyo na ito na kailangang sumamba sila dito sa dragon. Okay? Pero sabi dyan, but the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his. Again, makikita po natin dito that the Israelites or Israel will always be protected, lalo na sa kapangyarihan ng dragon. And then sa verse 17, then the dragon was enraged of the woman and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Okay, nais ko pong ipaliwanag ito. Ito, verse 17. So, nung hindi na masira itong Israel, no? Hindi niya napatay ang Panginoong Hesukristo. So, anong ginawa niya? The dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring. So, yung kanyang mga naging lahi, yun talaga ang sinugod ng diablo at pinahirapan. At sino yung mga yun? Hindi lamang po ito mga Hudyo, kundi ito po ay mga mananampalataya. Bakit po nasabi yan? Sapagkat nasabi dito, those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Okay? Again, ito po yung mga naiwan dito. May mga sumampalataya sa Panginoon. Ito po ay sinugod ng dragon, pinarusahan ng matindi, inusig. Okay? Itong mga sumusunod sa Panginoon at nananatiling tapat sa Panginoon Hesus. Okay? So, makita po natin na nagkaroon ng matinding digmaan dito po sa persecution na ito between God's creation and the dragon. Gusto nyo bang umabot kayo dyan? Meron siguro, wala sigurong nasa mata yung pag-iisip ang gustong makalaban ang diablo or ma-experience ang mga karanasan. Ito ba? So, merong war against the dragon. Next, the worship of the dragon. Ang pagsamba sa dragon. No? And the beast. Okay? So, dalawa itong sinamba dito. Ang sabi dito sa Revelation 13:2-8, the beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. People worshipped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshipped the beast and asked, who is like the beast? Who can wage war against it? So, sinamba ng mga tao, yung mga naniwala sa pandaraya, no, sa kapangyarihan ng dragon at saka ng beast na ito. Sila. At ang sabi pa, who is like the beast? Who can wage war against it? So nakita nila, akala nila, ito na ang pinakamakapangyarihan. At alam nyo, sana hindi tayo kasali dito. Pero, ang mga Pilipino, di ba, pagka nakarinig lang ng himala, talagang sugod agad, no? At talagang, magpapagamot, talagang sasampalataya. Ibibigay ang lahat. Nakapanood ako ng interview ni Santino. Kilala niyo si Santino? Yung palabas noong, nagpunta ko na 2000 na yun. 10 yata, or 11. Yung, anong title nun? May bukas pa. Yan. In-interview siya ngayon, na 23 years old na siya. 10 years old lang siya that time yata, or 7 or 8 years. In-interview siya ngayon. At ang sabi niya, naalala ko nun, no? Nagkaroon ng mga bus, daming bus na pumupunta dun sa Pampanga, dun sa church, kung saan siya nakatira.
Naging ano siya, tourist spot. At ang dami yung mga may sakit na pumupunta doon. And one time, meron daw nagsabi sa kanya, no, na isang bata, sabi niya, Lo, ito na si Santino. Bulag yung ano, bulag yung lolo. Lo, ito na si Santino, hawakan niya. At hinawakan niya nung lolo. Ang sabi niya, Santino, pagalingin mo ito. Parang gano'n. So talagang sineryoso nila yung mga ganung bata. So parang ito namang si itong bata, na-shock siya, anong gagawin ko? Bakit ko gagawin yan? Di ba? Hindi ko alam kung gumaling yung mata. Pero ganun ang mga Pinoy. Di ba? Basta merong naghimala dito, hindi ko malilimutan yung nangyari sa Lipa. Alam niyo yan? Para reflection lang. Di ko ba? Isa nyo. No? Talaga nagsugutan ng mga Pilipino. No? Pero alam nyo, yung mga pari na mismo nagsabi, hindi yan himala. Di ba? So, makita po natin dito na madaling madaya ang mga Pinoy. Bakit? Because they do not know the truth. At naniniwala po ako na sa panahon ito, maraming mga tao, hindi lamang mga Pinoy, if they do not know the truth, will be deceived by Satan. Sasamba sila. No? At ito ang sasabihin nila, who is like the beast? No? Who can wage war against it? Di ba? So, napakahalaga po na ating pong pag-aralan ang mga bagay po na ito. So, sa verse 5, sabi niyan, the beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. Again, ang 42 months ay 3.5 years. Then it opened its mouth to blaspheme God and to slander His name and His dwelling place and those who live in heaven. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. No? Kung ang sinasabi na ng isang mangangaral ay totally against sa sinasabi ng Panginoon, it's blasphemy. No? At yan nga po, kung sinisiraan na niya at saka iba na ang mga sinasabi niya against dun sa mga sabi niya, those who live in heaven, mga tauhan ito nitong beast na ito. Kaya mag-ingat po tayo. Again, paano tayo mag-iingat? We need to know the truth. We need to study the truth para hindi po tayo madaya. Sapagkat bago po dumating itong false pictures na ito, itong antichrist na ito, marami na siyang papaunahan. May mga advanced party na yan. Para pagdating ng antichrist, ng real one, hindi na tayo maninibago. Or hindi na maninibago yung makakarinig sa atin. Nakuha niyo pa ako? So, mga kapatid, tandaan po natin, ito po ang indication na yung isang tao, kahit na napakagaling niya magsalita, napakagaling niya na mag-solve ng mga problema, but when he is telling something against about God, sugo yan. Sugo ng Antichrist. Sa panahon natin, maraming mga matatalinong tao. Di po ba? Pero marami sa mga matatalinong tao yun, hindi naniniwala sa Diyos. Okay? Bagamat believe ang buong mundo sa kanila. Pero yun nga po, mag-ingat po tayo sapagkat ang sabi ng Biblia, may mga tao, may mga mangangaral na magtuturo ng salita. At kung hindi natin alam ang katotohanan, tayo pong natin malalaman. Okay, and then sabi sa verse 7 and 8, it was given power to wage war against God's holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language, and nation. Okay? So, binigyan siya ng kapangyarihan, no, para makipagdigmaan sa mga holy people and to conquer them. So, sino yung mga holy people dito? Ito yung mga sumampalataya na naiwan. And they will conquer them. No. Ano ibig sabihin nun? No. Mapapatay nitong beast na ito ang mga mananampalataya, which is kailangan talagang mangyari para maligtas.
Hindi ibig sabihin na na-conquer sila ay madadala na niya sa impyerno. Kundi, nakuha niya yung buhay para makapunta na itong mga ito sa langit. Okay? Tingnan pa po natin yung mga sumunod. Verse 8, all inhabitants of the earth will worship the beast. All those names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. So ito po yung mga sasamba sa beast. Sabi niyan, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. Ano ba yung Lamb's book of life? Ito po yung listahan ng mga pangalan na pupunta sa langit. Ito yung listahan ng mga isinuko ang buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan nyo ito. Ano? Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, yun nga po, inilista na yung pangalan natin. Although, ito po sasabihin ko sa inyo, bago nyo pa tinanggap ang Panginoon, nakalista na ang inyong pangalan sa langit. Okay? Kung kailan at kung paano nyo tatanggapin ang Panginoon, yun po ang tayo lang ang nakaalam. No? Yun yung date na tinanggap nyo si Jesus bilang sarili tagapagligtas. Kaya, ngayong umaga, if you sincerely accepted the Lord, surrendered your life to the Lord, your name is in the Lamb's book of life. Ang ibig din pong sabihin nito, hindi kayo kasali sa sasamba, sa beast, sa halimaw na ito, sa Antichrist. Okay? So, salamat sa Panginoon sa pagkatayong lahat. Pag nag-roll call, nandun ang ating po mga pangalan. 8. Kung sabi dyan, the Lamb who was slain from the creation of the world. So, para maisulat, ang ibig sabihin po dyan, para maisulat ang pangalan mo dito sa Lamb's Book of Life, kailangan sumampalataya ka dito sa Lamb, who is the Lord Jesus Christ, was slain from the creation. Okay? Ang Panginoon sa Kristo lamang ang namatay dun sa krus para iligtas kayo at ako. So, nakita natin yung pangalawa na makikita natin during the persecution. No? Nakita natin yung war, nakita natin yung worship, and then ang pangatlo, the wicked mark of the beast. No? Ang masamang marka ng halimaw. Ano itong mga ito? Sa Revelation chapter 13, verses 15 to 18, the second beast was given a power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Pansinin niyo ito The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak. So yung image, yung statwa, anong nangyari? The second beast was given power to give breath to the image. So hiningahan nung second beast, yung statwa ng first beast, para yung beast na yon, na statwa ay, the image could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. Okay. So, siguro nung panahon na sinulat ito, parang hindi pa ma-imagine ni John at saka nung mga nakabasa kung paano mangyayari, paano makakapagsalita itong image na ito, ang statwa. Diba? Sa Isaiah, laging sinasabi ng Panginoon doon, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat may mata sila, pero hindi nakakakita. No? May bibig sila, pero hindi sila nakakapagsalita. Meron silang tenga, pero hindi sila nakakarinig. May kamay, may paa, pero hindi nakakakilos, nakakagawa. Pero dito, bibigyan ng kapangyarihan yung isang statue na magsalita. Para maniwala ang mga tao. At those people who will refuse to worship will be killed. Okay? Papatayin yung mga tao na hindi yun. And then, dito sa verse 16, it also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on the right hand or on their foreheads. Okay, so, merong ipapatatak. No? May ipapamarka
na ilalagay sa kamay at saka sa noo. No? Na ito pong mark na ito is mark of the beast. Okay, tingnan natin yung sunod na talata. Sa verse 17, so they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. And then verse 18, this call for wisdom, let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Okay, 666. Pagka ikaw daw ay walang marka ng beast, ano sabi niya? They could not buy or sell unless they had the mark. So grabe, no? Sa panahon na yun, no? Sa 3.5 years na yun ng tribulation, kung wala kang tatak ng beast, hindi ka makakakain, hindi ka makakabili. No? Last week na pinag-usapan namin doon sa aming discussion, paano kung may mga anak ka at nagugutom na yung mga anak mo? Alam mo itong truth, no? Na dapat hindi ka magpatatak. Ano ang gagawin? Nakakaano, di ba? Kumbaga, imagine natin kung gaano katindi, gaano kahirap, gaano ka-stressful, no? Yung panahon na yun, pagka naiwan tayo because of our rejection of the Lord. Kailangan maging tatak natin, no? O kailangan magpatatak, no? Ng 666. Pero dahil sabi ko sa inyo kanina, the moment na kayo ay matatakan ng 666, wala na kayong pag-asang pumunta sa langit. Hindi na. Sapagkat, ang ibig sabihin, kaya kayo may tatak, kaya may selyo ang isang tao. Ang ibig sabihin, pagmamay-ari na kayo. No? Di ba? Pagmamay-ari na kayo ng job, ng peace. Ang tatak natin, mga kapatid, masabi ko lang, no? Sa Ephesians chapter 1, verse 13, ang tatak natin ay ang banal na spirit. Kaya pag tinignan ng Panginoon tayo dito sa lupa, at nakita niya ang banal na spirito sa buhay natin, kung tinanggap ko si Jesus, sabihin niya na akin. No? At walang sinuman, kahit ang diablo, hindi yan pwedeng agawin, sapagkat ang tatak niya ay ang banal na spirito. Pero, pagka kayo ay nagpatatak ng 666, kahit na magmakaawa kayo sa Diyos, hindi na kayo kukunin. Kasi, hindi kayo Kanya. Kasi, iba ang inyong tatak. Kaya po ako? Kaya, sa umagang ito, napakahalaga talaga. No? Dito natin ma-appreciate ang kaligtasan natin. Dito natin ma-appreciate ito, yung John chapter 10, verses 28 and 29, yung security ng ating pong kaligtasan. Hawak tayo ng Ama, hawak tayo ng Anak, tapos may tatak pa ang banal na spirito sa atin. So, yung Trinity ang nagsisecure, mga kapatid, ng ating pong kaligtasan. At yan po ang ating buhay na pag-asa. That is our blessed hope. So, nakita po natin yung mga visuals of the persecution. Ang pangulit, natin po pag-uusapan the victory over the persecution. Paano tayo magtatagumpay, no? Sa mga pag-uusig na ito, sa kahirapan ito. Okay. Anong dahilan at magtatagumpay tayo? Nasabi sa Revelation chapter 12, 10 to 12, then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Okay? So, sabi po dito, ganito yung nangyari, no? Nung tayo po ay iniligtas. Yung ating pong accuser, yan po ay walang iba kundi ang diablo. Kung inyong po naalala si Job, no? Yung buhay ni Job, ang simulang-simula nun, no? Nag-report ang mga angels sa Panginoon. At kasama sa pagre-report ay si Satan, ang diablo. No? Accuser, ang ibig sabihin ng accuser sa Tagalog ay taga-bintang. Napagbintangan na ba kayo? Madalas ang bintang ay hindi totoo. Di ba? Napagbintangan lang po ako. Ang trabaho ng diablo ay pagbintangan tayo sa Diyos na kita mo ba yung tao yun? No? Yun, sigurado.
Pag umulan, hindi na yung magsisimba. Yung tao yun, pagka uminit, ay sigurado hindi na yung magsisimba. Yun ang sinasabi ng Diablo sa Diyos. No? O kita mo yung taga CGBC satellite na yun. No? At kaya ng kuya. Nakuha niyo po ang aking puno. Si Job, ang bintang ng Diablo sa Panginoon, kay Job, tingnan mo yan. No? Pagkayan, ay tinanggap mo lahat ng ari-arian niya. Itatakwil ka na niya. Yun ang sabi ng Diablo. Sabi ng Panginoon, sige, tanggalin mo yung mga ari-arian, but don't take his life. Ganun nga nangyari. Isang araw lang. Lahat ng kayamanan niya, no? Lahat ng kanyang mga alagang hayop, no? Nanakaw. At ang pinakasaklap, yung 10 niyang anak, no? Sa isang araw lang, namatay na. Gano'n kasakit yun saan? Kung tayo yun. Diba? In one day, okay lang sana yung gradual eh. Pero yung isang araw lang, namatay lahat ng precious. Pero ano sabi ni Job? Hubad na akong dumating dito sa lupa. Hubad din akong aalis. Purihin ang Panginoon. Grabe, ano? Kaya ba natin sabihin yun? Isa, nawala na yung cellphone natin. No? May umura na natin kung sino-sino. Diba? Pero si Job, he lost everything. At ito pa ang masaklap. No? Yung asawa niya, no, na inaasahan niya na tutulong sa kanya sa hirap at ginhawa. Sinabihan pa siya na, you curse God and that. Kasi may dalawang after the first na trial ni Job, napatunayan ng Panginoon, no, na mali si Satan. So sabi ni Satan, tanggalin mo yung kalusugan yan. Susumpa ka na niya. So sabi ng Panginoon, sige, bigyan mo yan ng sakit, pero huwag mo yung papatay. So nakita nga natin, no, nagkaroon siya ng pigsa from head to toe. Hindi ko alam kung nakakita na kayo, nagkaroon na kayo ng pigsa. Pero nagkaroon kayo ng, imagine, magkaroon kayo ng pigsa from head to toe. Ano kaya ang itsura mo nun? Anong amoy mo na nun? Diba? Kaya no wonder sinabi ng kanyang wife, you curse God and die. Murahin mo na, itakwil mo ng Diyos at mamatay na. Pero sabi ng ni Job, magagandang bagay lang bang natatanggap natin sa Panginoon? Basta ang conclusion doon, hindi tinakwil ng Panginoon. Hindi tinakwil ni Job ang Panginoon. Mga kapatid, dito po, no, ay makikita po natin na napakahalaga po na alam natin ang katotohanan na ito. Sapagkat dito po sa verses na ito, makikita natin kung bakit tayo magtatagumpay. Or kung sakaling maiwan tayo, magtatagumpay tayo sa diablo, sa kapangyarihan, sa tukso ng kasamaan. Ang sabi sa verse 11, they triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. So, gaya sabi ko sa inyo, ang salvation during the time of tribulation is not only by accepting Jesus, no, as Savior, but sabi dito, they did not love their lives so much as to shrink from death. No? Hindi nila, kumbaga binaliwala nila yung buhay nila. Kahit na sila ay mamatay, para maligtas lang. Grabe, ano? Ang hirap ng sitwasyon. Pero that's the way of salvation during that time. No? As I've said, ang accuser natin, no, ay hindi mananalo. No? Hindi magtatagumpay sa Panginoon. Pero, magtatagumpay lang tayo dito sa ating accuser through the blood of the Lord Jesus Christ. Okay? And by the word of their testimony, and they did not love their lives so much as to shrink from death. So dalawa po ang dahilan bakit tayo magtatagumpay through the blood of the Lord Jesus Christ and through our faithfulness.
faithfulness to Lord during this time. Kailangan magtapat po tayo sa ating Panginoon. And then, panguli, the reminders, ang paalaala po sa atin ng mensahe. Sabi niya, therefore, rejoice you heavens and you dwell in them. Lahat ng mga tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, dadalhin kayo ng Panginoon sa kalangitan. Hindi nyo na mararanasan itong matinding paghihirap na to. You need to rejoice. No? Tayo po ay magalak. No? Magpuri sa ating pong Panginoon. And then dito, but woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury because he knows that his time is short. Kaawa-awa yung maiiwan. No? Sapagkat talagang susugod ang diabo. No? Talagang ipaparamdam niya yung kanyang galit sapagkat malapit na ang kanyang katapusan. Isang kaaliman po sa atin na pagka bumalik na ang Panginoon, no, una, tayo po ay kasama na niya, hindi na natin ito may experience. Ang pangalawa, nakaaliwan natin, matatapos na ang kasamahan. Once and for all. No? Kung dito sa ating bansa, parang hindi natin mapuksa, no? Ang korupsyon, ang kasamahan. Time will come, and the Lord Jesus comes, matatapos na po ito. Magiging tahimik na, magiging maayos na po ang sanlibutan. Okay? So, ito po ang gusto kong maalala natin. Naalala niyo po itong Luke chapter 16, verses 27 and 28. Ito po ay kwento ng Panginoon tungkol sa buhay ni Lazarus at saka yung rich man. Diba? Si Lazarus ay pulubi, marami siyang sugat, at siya ay nakaabang, no? Nanghihingi ng limos dito sa rich man. Okay? Ngunit itong rich man, dahil matapobre nga siya, no? Ang ginagawa niya, talagang he's living a luxuous life. Parang yung mga congressman. Talagang yung luxury, talagang marami, kasi sobrang yaman ito. Diba? At hindi niya pinapansin itong si Lazarus. One day, namatay silang dalawa. Okay? Matay silang dalawa. Si Lazarus, dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, sa paradise. Itong rich man ay dinala sa place of torment, sa lugar ng paghihirap. At nakita po natin yung dialogue doon, yung conversation, no? Sabi nung mayaman, nung makita niya sa kabilang ibayo si Lazarus, inutusan niya si Lazarus na kung pwede, ilubog niya yung kanyang daliri sa tubig at patuluin sa bibig niya sapagkat sobrang init doon sa place of torment. Pero ano sabi ni Abraham? Hindi niya magagawa yan. Sapagkat sa pagitan natin ay may malaking bangin para kami ay hindi makapunta dyan at kayo ay hindi makapunta dito. And then ito yung request niya ng rich man. He answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Mga kapatid, anong dahilan? Bakit ito pinakita? Sana mga kapatid, hindi na tayo umabot sa ganito. Na tayo magmamakaawa. Na sana, una, for sure, itong rich man na ito ay sising-sising. Dahil hindi siya nakinig. No? Sa turo ng Panginoon. Siya ay sising-sising. No? Na hindi siya sumunod sa Panginoon. Kaya siya nasa place of torment. Lugar ng paghihirap. So meron na lang siyang pakiusap. No? Na sana yung mga kapatid ko, yung mga loved ones ko, ay makinig sa salita ng Diyos para hindi sila mapapunta. What I was saying this morning is, ngayong alam na natin ito mangyayari in the future sa muling pagbabalik ng Panginoon. Siguro ang iniisip dito ng rich man, kung may ibabalik ko lang, di ba yung kanta? Kung may ibabalik ko lang, makikinig na ako. At kukumbinsihin ko talaga itong aking mga kapatid na kailangan makinig, sumunod sa Panginoon.
sapagkat totoo ang place of torment. So, ngayong umaga, ngayong alam nyo na ang katotohanan. Sana yung hamon ng ating pinag-uusapan niya ay wag lang nating sarili. Ating po itong ibahagi. Para hindi tayo may katulad ng mayaman na ito na wini-wish na lang natin na sana alam dito ng mga loved ones. Nasabi ko rin sana sa kanila. Di po ba? Sapagkat, nasabi niya, hindi pwede, hindi na mangyayari. Kahit anong pagmamakaawa. Pagdating lang ba. Sabi po sa Revelation chapter 13, verse 9 to 10. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Whoever has ears, let them hear. If anyone is to go into captivity, they will go. If anyone is to be killed with a sword, they will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God's people. Ngayong umaga, if you have ears, please hear this. Nasabi niya, this calls for patient endurance and faithfulness on the part of God's people. Magtapat po tayo sa Panginoon. Ibahagi po natin ang magandang balita, lalo na sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon ay darating na sigurado. At itong mga prophecy na ito na pinag-aaralan natin ay sigurado mangyayari. Una sa lahat, sana hindi nyo ito ma-experience. At pangalawa, sana yung mga loved ones din natin ay hindi ma-experience ito. Kilalanin natin ang Panginoon, magtapat tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, nalain ko po na ang banal na Espiritu ang kumilos sa amin. I know na very limited ang mga words na nasambit ko, Lord, to explain ito po, Panginoong prophecy na ito. Tanging ikaw lamang ang makapagpaliwanag nito. Tanging ikaw lamang ang magbibigay ng relevance dito sa buhay ko. Tanging ikaw lamang ang magpapakita, ang magkukonvict sa amin po mga puso. Kung anong dapat namin gawin, dapat namin unahin, at dapat namin ubusin ang oras namin na gawin. Habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Nalain ko po, Panginoon, na habang hinihintay ka namin, samantalahin na namin ang pagkakataon. Gamitin na namin ang lahat ng oras namin at mga sitwasyon na meron kami para maibahagi ang inyong salita. Tulungan mo kami na pagningasin ng aming Panginoong ilaw. Tulungan mo kami na maging asin ng sanlibutan ito upang maraming mga tao pa ang makakilala ng Panginoon. Malapit na matapos ang taon, Panginoon. Nawa ang mga natitirang araw ng taon ito, magawa po namin na may bahagi ay po sa ito. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Pagin po natin